Hindi ito nabubulok. Barado lang. Kapag nabuksan ito, mabubuhay siya. Ang silid na iyon ay ang mismong kwarto ni Monsieur Henry, ang pinakamayamang tao sa buong Europa. Bago pa man matapos ang mahina kong bulong, isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw. Tsak! Kasabay ng matalas na lagitik. Pumihit ang ulo ko sa gilid. Nag-init ang pisngi ko na para bang dinapuan ng baga. Kumalat ang lasa ng dugo sa loob ng aking bibig. Nakatayo sa harap ko si Madame Renoir, ang pinunong mayordoma na may mukhang parang demonyo habang minamaliit ako. Nababaliw na ba ang maruming matandang ito? Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para magsalita ng ganyan dito? Palayasin yan. Ngayon din. Sa kanyang sigaw, na puno ng mapanlibak na tawa ang silid mula sa mga kilalang doktor ng mundo. Hindi nila alam na ang hamak na matandang ito, na may hawak na mabahong basahan, ay ang alamat na nawala 30 taon na, ang nakalilipas ang huling dakilang manghihilot ng Pilipinas na gumagamit ng sagradong hilot dagum. Saan mo man naririnig ang kwentong ito ngayon? Mag-iwan ka ng komento. Bago magsimula ang video, paki-subscribe at i-like. Ngayon, simulan na natin ang kwento. Nagsimula ang lahat sa isang madaling araw sa mga eskinita ng Paris. Sa likod ng maningning na Champs-Élysées, may mga madidilim na daanan kung saan ang mga daga lamang ang naglalakas loob na dumaan. Sa dulo ng madilim at mamasamasang daang iyon, matatagpuan ang isang luma at sira-sirang gusali para sa mga Pilipinong manggagawa. Ako si Elena, isang 70 taong gulang na babae, na natutulog na parang isang hayop sa isang sulok doon. Ang kwarto ko ay isang dating bodega. May butas sa kisame, kaya kailangan kong maglagay ng timba para sa tumutulong tubig. At sa mga pader, ang amag ay namumulaklak na parang mga itim na rosas. Ang kumot ay laging mamasa-masa. At sa tuwing itatalokbong ko ito, ang lamig ay tumatagos hanggang sa aking mga buto. Paris, ang lungsod ng pag-ibig at romansa. Para sa akin, ang Paris ay alaala lamang ng malamig na sementadong sahig at ng matapang na amoy ng disinfectant. Pagsapit ng 6:00 ng umaga, kapag ang malamig na hangin ay nanunuot sa bawat kasukasuan, isinusuot ko ang aking lumang damit pantrabaho at lumalabas. May 3 butas na ang bulsa ng damit ko. Pero saan ako kukuha ng pera para bumili ng bago? Ang patutunguhan ko ngayon ay ang mansyon ng mga Lumière sa pinakamayamang distrito ng Paris. Ang may-ari nito, si Monsieur Henry, ay isang higante sa mundo ng fashion. Pagdating ko pa lang sa tarangkahan, bumukas ang malaking bakal na pinto at lumitaw ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may istriktong anyo. Siya, si Madame Renoir, ang pinunong mayordoma ng mansyon. Nang makita niya ako, agad niyang tinakpan ang kanyang ilong at kumunot ang noo. Ay, ang baho! Sabi nila, may kakaibang amoy daw na nakadikit sa mga Pilipino. Ah, totoo nga pala. Itinaas niya ang kamay at walang pakundangang inispray ang pabango sa aking mukha. Tumalsik ang malamig na likido sa aking mga mata at labi. Ang matapang na amoy ay halos maging sanhi ng aking pagbahing, ngunit pinigilan ko ito. Nag-init ang aking dibdib. Isang damdamin na hindi ko matukoy kung hiya o galit ang umakyat sa aking lalamunan. Ngunit wala akong sinabi at yumuko na lamang. Paumanhin po. Sisiguraduhin kong hindi na ito mangyayari. Manahimik ka. Mas lalong kumakalat ang amoy kapag nagsasalita ka. Ang kanyang mga salita ay parang mga punyal na tumusok sa aking puso. Ngunit kailangan kong magtiis. Ang kanyang pong magtiis, ang kanyang mga salita ka, para sa isang taong nangangailangan ng pagkain at tirahan, ang pride ay isang luho. Mahigpit kong ikinuyom ang aking mga kamao at dahan-dahang ibinuka. Itinuro ni Renoir ang loob ng mansyon gamit ang kanyang mahahabang kuko. Ikaw ang maglilinis sa silid ng chairman ngayon. Ang ibang mga katulong
Hindi raw masikmura ang pumasok doon. Hindi masikmura. Ano ang ibig niyang sabihin? Nagtaka man, kinuha ko ang basahan at timba at nagtungo sa silid ng chairman. Habang naglalakad ako sa pasilyo, ang mga mararangyang chandelier at mga obra maestra sa dingding ay nakakahilo. Mga gintong kuwadro, sahig na marmol, mga anghel na ipininta sa kisame, mga bagay na kahit habang buhay kong pagtrabahuhan ay hindi ko mabibili. Ngunit pagdating ko sa pinto ng silid, isang kakaibang amoy ang sumalubong sa akin. Isang amoy na napakasama at malansa na hindi kayang takpan kahit ng pinakamahal na pabango. Oo, iyon ay amoy ng nabubulok na laman. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Sa gitna ng isang silid na kasinlaki ng isang football field, may isang malaking kama at doon nakahiga si Monsieur Henri na parang isang bangkay. Ang kanyang kanang binti ay mahigpit na nababalutan ng benda. Ngunit hindi nito maitago ang maitim na pulang nana na tumatagas dito. Ang madilaw na nana ay tumagos na sa benda at bumasa na sa kumot. Sa isang sulok ng silid, mga doktor na nakaputing bata ang seryosong nag-uusap. Sila raw ang pinakamahuhusay na propesor mula sa pinakamagandang ospital sa France. Sa kanilang mga leeg, nakasabit ang mga kumikinang na stethoscope at hawak nila ang makakapal na dokumento. Wala na tayong magagawa. Umabot na ang gangrene sa hita. Mukhang hindi na siya aabutin ng umaga. Kailangan nyo nang maghanda sa pinakamasama. Ang boses ng mga doktor ay puno ng pagsuko at kawalan ng pag-asa. Isang sakit na hindi kayang pagalingin kahit ng pinakamahuhusay na mediko sa mundo. Tila napagdesisyonan na nila na ang tanging solusyon ay putulin ang binti ni Monsieur Henri. Pinigilan ko ang aking hininga at nagsimulang maglinis ng sahig. Lumuhod ako at pinunasan ang malamig na marmol, unti-unting lumalapit sa kama. Sumasakit ang aking mga tuhod sa bawat pagdikit sa matigas na sahig, ngunit hindi ko ito ininda. Ang amoy ng pagkabulok ay lalong tumitindi. Siguradong masusuka ang isang ordinaryong tao. Ngunit sa amoy na iyon, may naramdaman akong isang napakaliit, ngunit pamilyar na enerhiya. Hindi ito simpleng pagkabulok ng laman. Ito ang amoy ng dugo na nawala sa kanyang landas, na nakakulong at sumisigaw. Bigla, hindi ko na malayang napaangat ang aking ulo at tiningnan ang binti ni Monsieur Henri. Sa ilalim ng benda, ang dulo ng kanyang mga daliri sa paa ay kasing itim na ng uling. Ngunit, ang mga ugat sa kanyang bukong-bukong ay bahagyang pumipintig. Isang patunay na sa loob ng tila patay na binti, may buhay pa na lumalaban. Kumabog ng malakas ang aking dibdib. Nanindig ang mga balahibo sa aking mga kamay. Sa sandaling iyon, bigla kong naramdaman ang matinding pananabik sa mga sagradong dagom, mga bagay na hindi ko hinawakan o hindi ko mahawakan sa loob ng 30 taon. Hindi ito nabubulok. Barado lang ang mga ugat. Kapag naalis ang bara sa daluyan ng buhay, mabubuhay siya. Ang dibdib ko ay parang sasabog. Ang matagal nang natutulog na instinto ng isang manggagamot ay biglang nagising. Hindi ko na malayang lumabas sa aking bibig ang mga salitang iyon. Hindi ito nabubulok. Barado lang. Kapag nabuksan ito, mabubuhay siya. Ang mahinang bulong na iyon ay umalingaw-ngaw na parang kulog sa tahimik na silid. Natigil ang pag-uusap ng mga doktor at naramdaman ko ang isang malamig na presensya sa aking likuran. Anong sinabi mo? Paglingon ko. Nakatayo roon si Madame Renoir na may mukhang parang demonyo. Ang dulo ng kanyang mga mata ay tumaas at nanginginig. Para akong nagyelo sa takot. Wala po. Bago ko pa matapos ang aking pagdadahilan. Zack, isang matalas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Nag-init ito na parang napaso. Nalasahan ko ang dugo sa aking bibig. Siguro ay nakagat ko ang aking dila. Hindi pa nasiyahan, hinawakan ni Renoir ang kwelyo ko at itinayo ako. Ang mahahaba niyang kuko ay bumaon sa aking leeg. Nababaliw na ba ang maruming matandang ito?
Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para magsalita ng ganyan sa harap ng mga batikang doktor? Ha? Manggagamot ka ba? Sa kanyang sigaw, napangisi, at nagtawanan ang mga doktor. Madam, kumalma po kayo. Isang ulyanin lang iyan na nagsasalita ng kung ano-ano. Ipagpatuloy niyo na lang ang paglilinis ng basahan. Ang kanilang mga mapanlait na tingin ay dumaan sa buong katawan ko. Namula ang aking mukha sa kahihiyan. Naging malabo ang aking paningin at nanghina ang aking mga tuhod. Gusto ko na sanang bumagsak doon. Ngunit, ikinuyom ko ang aking kamao. Sa sandaling ito, mas malinaw sa aking paningin ang nag-aagaw buhay na binti ng pasyente kaysa sa kanilang mga pang-aalipusta. Kung hindi magagamot ang binting iyon ngayon din, tiyak na hindi na aabutin ni Monsieur Henry ang umaga. Ngunit sa ngayon, ako ay isa lamang mabahong tagalinis. Paumanhin po. Mukhang nawala ako sa aking sarili. Patawarin niyo po ako. Yumuko ako at nagmakaawa. Dumikit ang aking noo sa malamig na marmol. Upang mabuhay, kailangan kong isantabi ang aking dignidad. Ngunit tila walang balak si Renoir na tanggapin ang aking paumanhin. Sinipa niya ang timba sa aking tabi. Splash! Ang maruming itim na tubig ay tumilapon sa aking ulo at damit. Dumaloy ang malamig na tubig sa aking likod. Pumasok ito sa aking mga mata na naging sanhi ng hapdi. At naging mapait ang lasa sa aking mga labi. Ayan! Napakadumi! Ngayon, alam mo na siguro kung saan ka lulugar. Tinakpan ni Renoir ang kanyang ilong at tumawa ng may pagkasuklam. Guwardiya! Ano pang ginagawa nyo? Kaladkarin nyo ang matandang ito palabas at siguraduhin nyong hindi na siya makakatapak malapit dito. 2 malalaking guwardiya ang dumating at hinawakan ang aking mga braso na parang isang sako. Habang kinakaladkad ako, huli kong sinulyapan si Monsieur Henry sa kama. Ang anino ng kamatayan ay malinaw na nakaguhit sa kanyang maputlang mukha. Ako lang ang makakapagligtas sa kanya. Ngunit ang aking boses ay nilamon ng nagsarang pinto. Itinapon ako ng mga guwardiya sa labas ng malaking tarangkahan ng mansyon. Dumugo ang aking mga tuhod at palad sa pagbagsak sa malamig na aspalto. May tumagas na matingkad na pulang dugo, ngunit hindi ko naramdaman ang sakit. Ang luma kong bag ay sumunod na ibinato at bumagsak sa sahig. Tuk! Bumukas ang sirang kandado ng bag at kumalat ang mga laman nito sa kalsada, sa gitna ng mga lumang damit. Isang maliit at antigong kahon na gawa sa nara, isang bagay na mas mahalaga pa sa aking buhay ang gumulong. Klang! Bumukas ang takip nito at sa ilalim ng sikat ng araw ng Paris, isang bagay ang kumislap. Iyon ay isang set ng 12-dosenang matutulis na dagom na pilak mga sagradong karayom na gawa sa pilak at gintong kawayan. Nagliliwanag na parang hamog sa sikat ng araw. Ito ang mga kasangkapan na itinuring kong buhay. 30 taon na ang nakalipas, noong ako pa ang pinakadakilang manghihilot sa Pilipinas. Ano yan? Mga karayom? Naku, nakakatakot. Baliw yata. Yang lola na yan. Baka mananakit pa yan ng tao. Kuhanan mo ng litrato, bilis! Ang mga dumaraan ay nagbulungan at kinuha ang kanilang mga telepono. Sa bawat kislap ng flash, lalo akong napayuko habang dali-daling pinupulot ang mga dagum. Nanginginig ang aking mga kamay kaya natutusok ako ng dulo ng mga ito, ngunit hindi ko maramdaman ang sakit. Hindi ito pwedeng makita. Kapag nalaman nila ito, babalikan ako ng mga demonyong iyon. Ang puso ko ay kumakabog na parang mababaliw. Nanginginig ang aking mga daliri kaya palagi kong nabibitawan ang mga karayom. Ang pawis sa aking likod ay dumadaloy na parang ulan. Sa sandaling iyon, isang nakakabinging sigaw ang narinig mula sa loob ng mansyon. Monsieur! Monsieur! Hindi siya humihinga. Code Blue! Sa siwang ng saradong tarangkahan, nakita ko ang mga anino ng mga taong nagtatakbuhan at narinig ko ang boses ni Madame Renoir
na puno ng takot. Tawagin ang mga doktor! Buhayin niyo siya. Kapag namatay ang chairman, tapos kayong lahat. Mahigpit kong hinawakan ang mga dagom na napulot ko. Ang matalas na sakit sa aking palad ay nagpabalik sa aking katinuan. Ngayon na ang pagkakataon. Kung tatakbo ako ngayon, habang buhay akong maninirahan sa mga eskinita ng Paris na parang isang daga hanggang sa mamatay. Ngunit kung bubuksan ko ang pintong iyon, marahil ay mababago ko ang takbo ng aking buhay. Siyempre, kung mabibigo ako, buhay ko ang magiging kapalit. Takot at pag-asa ang sabay na pumipiga sa aking puso. Dahan-dahan akong tumayo. Dumadaloy ang dugo mula sa aking mga tuhod. Ngunit hindi ko ito pinansin. Ang basang damit pantrabaho ay dumikit sa aking likod at giniginaw ko ngunit wala akong pakialam. At muli, naglakad ako patungo sa nakasarang bakal na tarangkahan, dala ang aking basang katawan. Ang manipis na karayom na ito sa aking kamay. Mabubuksan kaya nito ang malaking pinto ng tadhana? Pagbabalik sa kwarto, huwag ninyong hawakan ang katawan ko. Ang pumapatay sa pasyenteng ito ay hindi ang sakit, kundi ang bulok ninyong kayabangan. Sa aking sigaw, ang silid ay naging parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang mga elitistang doktor ng Paris ay nakatingin sa akin na may gulat na ekspresyon. Ang isang hamak na tagalinis ay naglalakas loob na turuan sila. Siguradong hindi nila ito matanggap, ngunit hindi ko pinalampas ang pagkakataon. Tabi! Itinulak ko ang nakatulalang punong doktor gamit ang aking balikat at lumapit sa ulunan ng kama. Kinapa ko ang pulso ni Monsieur Henry. Ang pulso niya ay napakahina, halos hindi na maramdaman. Ang lason ay umabot na sa puso at kaluluwa niya. Wala nang oras na dapat sayangin. Mabilis kong pinunasan ang aking mga kamay ng alkohol at kinuha ang 3 sa pinakamanipis na dagom. Tulad ng isang mandaragit na tinitingnan ang kanyang biktima, ang aking mga mata ay nakatutok sa nangingitim na hita ng chairman. Nababaliw na ang babaeng yan! Itigil niyo siya! Sigaw ni Madame Renoir na natauhan na, ngunit hinarangan siya ni Louis, ang apo ng chairman na kararating lang. Isang hakbang pa at tanggal ka sa trabaho. Manood lang kayong lahat. Sa malamig na utos ni Louis, lahat ng tao sa silid ay napahinto sa paghinga. Tanging ang regular na tunog ng heart monitor at ang aking malakas na paghinga ang maririnig. Itinaas ko ang unang dagom. Ang target, ang bukal ng buhay sa likod ng tuhod kung saan namuo at nabulok ang dugo. 1, 2, 3, swish! Sa bilis na halos hindi makita ng mata, tumusok ang dagom. Ibang-iba sa isang ordinaryong karayom ng iniksyon, naramdaman ko sa aking mga daliri ang bigat ng pagdaan nito sa buto. Ah! Ang walang malay na si Monsieur Henry ay umungol sa sakit at ipinilipit ang kanyang binti. Nagulat ang mga doktor at sumigaw. Tingnan niyo, nasasaktan ang pasyente. Natamaan mo ang nerve. Hindi! Mariin kong sigaw. Ang mga patay na nerve ay nabubuhay kaya siya nakakaramdam ng sakit. Ang sakit ay tanda na siya ay buhay. Walang tigil kong itinutusok ang 2 at 3 dagom sa sanhi ng lakas sa binti at sa daluyan ng tubig sa gilid nito. Tulad ng isang sirang dam, ang maitim na dugo ay umagos mula sa mga butas ng dagom. Iyon ay dugong patay. Ang malansang amoy ay nanunuot, ngunit para sa akin, ito ang mabangong amoy ng buhay. Teka, tingnan niyo yon. Bulong ng isang batang doktor. Itinuturo ang mga daliri sa paa ng chairman. Ang mga daliring kasing itim ng uling ay nagsimulang magkaroon ng bahagyang pamumula. Tulad ng isang tuyong puno na nagsisimulang mag-usbong, ang kulay ng buhay ay nagbabalik. Imposible! Humihinto ang gangrene, sabi ng punong doktor, hindi makapaniwala habang inaayos ang kanyang salamin. Ang bibig ni Madame Renoir ay nakabukas sa pagkamangha. Si Louis naman ay mahigpit na nakakuyom ang kamao. Namumula ang mga mata habang pinapanood ang lahat. Ngunit hindi pa ito tapos. May pinakamahalagang huling hakbang pa. Upang tuluyang maalis ang lason at buksan ang daloy ng dugo patungo sa puso,
Kailangan kong maglagay ng mahabang dagom sa sentro ng dibdib, malapit sa puso. 1 milimetrong pagkakamali lang at matutusok ko ang puso at agad siyang mamamatay. Ang pawis sa aking noo ay dumaloy na parang ulan. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay. 10 taon na ang nakalipas habang tinutugis ako ng mga tauhan ni Don Ricardo sa mga bundok. Hindi ako nanginginig ng ganito. Kung mabibigo ako, pareho kaming mamamatay. Habang bumabalot sa akin ang takot, muling gumalaw ang mga labi ni Monsieur Henry. Inay, tulungan mo ako. Ang mga salitang iyon sa Tagalog, ang malungkot na boses na iyon, ay gumising sa pagiging ina na matagal ko nang ibinaon sa aking puso. Tama, anak ko siya. Ang taong ito ay anak ko. Pumikit ako at huminga ng malalim. At sa aking isipan, nagdasal ako. Ang kamay na ito ay hindi sa akin. Ito ay kasangkapan ng langit para sa buhay. Pagmulat ko, tanging isang punto ng enerhiya ang nagniningning na pula sa aking paningin. Walang pag-aalinlangan, itinulos ko ang mahabang dagom, puk, malalim, napakalalim, hanggang sa maramdaman ng dulo ng dagom ang pagtibok ng puso. Ha! Sabay-sabay na napasinghap ang mga nanonood. Ang graph sa heart monitor ay nagsimulang magwala. Beep, 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 beep. Ang alarma ay umugong ng malakas. Cardiac arrest! Tumigil ang puso niya, sigaw ng punong doktor habang sumusugod. Mamamatay tao, pinatay mo ang chairman. Hinablot ni Renoir ang aking buhok. Maging si Louie ay napaupo sa sahig na may desperadong mukha. Ngunit hindi ko binitawan ang dagom. Sa halip, tinipon ko ang aking lakas sa aking mga daliri at ipinihit ito. Gumising ka! Parang awa mo na. Gumising ka! Sa sandaling iyon, cough. Isinuka ni Monsieur Henry ang isang buo-buong itim na dugo at huminga ng malalim. Ang nagwawalang graph sa monitor ay mahimalang bumalik sa normal na ritmo. Ang kanyang maputlang mukha ay nagsimulang mamula. Ang oras ay tila huminto sa silid, tanging katahimikan ang namayani. Ang kanyang malabong tingin ay gumala sa kawalan, bago tumuon sa aking mukha. Ang tingin na iyon ay parang tingin ng isang bata na natagpuan ang kanyang nawawalang ina pagkatapos ng 30 taon. Sino? Ka. Nang marinig ko ang kanyang boses, nang hina ang aking mga tuhod at napaupo ako. Nagawa ko. Nailigtas ko siya. Kasabay ng ginhawa, nahilo ako at muntik nang mawalan ng malay, ngunit sinalo ako ni Louie. Lola, nagawa niyo po. Maraming salamat. Umiyak si Louie at isinubsob ang kanyang mukha sa aking mabahong damit pantrabaho. Ang mga doktor ay tulala lamang na nakatingin sa isa't isa, at si Madame Renoir ay umatras na parang nakakita ng multo hanggang sa mabangga sa pader. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi habang hinahaplos ko ang buhok ni Louie. Ngunit sa isang sulok ng aking puso, mayroon pa ring gumagapang na kaba. Masyado akong nagpapansin. Ngayon, maaamoy na ako ng mga demonyong iyon. Kahit na hindi ako binibitawan ng tingin ni Monsieur Henry, hindi ako pwedeng manatili dito. Binuhay ko na siya. Ngayon, kailangan kong tumakas para mabuhay naman ako. Ang marangyang mansyon na ito ay hindi lugar para sa isang pugante na tulad ko. Pagpapatuloy ng flashback at kasalukuyan, ang magaspang na kamay ng guwardiya ang humablot sa batok ko. Halos masakal ako at bumagsak sa sahig. Ang aking kahon ng mga sagradong dagom ay kumaskas sa aspalto at lumilikha ng isang malagim na tunog. Baliw na matanda. Gusto mo na ba talagang mamatay? Itinaas ng guwardiya ang kanyang batuta. Agad kong niyakap ang aking sarili. Naalala ko ang mga palo ng mga goons na bumubugbog sa akin gabi-gabi sa aking mga panaginip. At nanginginig ang buong katawan ko na parang dahon. Anak, patawarin mo ako. Masyadong mahina ang nanay mo. Nang ipikit ko ang aking mga mata at hintayin ang kamatayan, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Tigil! Itigil mo yan! Ang tunog na parang kulog ay yumanig sa hardin. Ang batutang pabagsak na sana ay huminto sa ere.
Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at nakita ang isang binatang lalaki na tumatakbo mula sa isang itim na luxury car. Matangkad, magulo ang buhok, na kulay ginto, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas na parang isang mabangis na hayop. Ito ay si Louis, ang nagisang gapo ni Monsieur Henri at tagapagmana ng Lumière Group. Anong ginagawa ninyo? Nag-aagaw buhay ang lolo ko tapos nananakit kayo ng isang matandang walang kalaban-laban? Itinulak ni Louis ang guwardiya at lumuhod sa harap ko. Lola, okay lang po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Sa kanyang asul na mga mata. Nakita ko ang pinaghalong pag-aalala at galit. Ito ang unang pagkakataon na nakatanggap ako ng isang mainit na tingin sa malamig na lupain ng Paris. Ayos lang ako, iho. Nanginginig kong sagot. Sumunod na dumating si Madame Renoir na humihingal. Senyorito, baliw po ang babaeng yan! Pumasok siya sa silid ng chairman at nagmura. Manahimik ka! Sa isang sigaw ni Louis, natikom ni Renoir ang kanyang bibig. Kumusta si Lolo? Anong sabi ng mga doktor? Hindi makasagot si Renoir. Sa sandaling iyon, sumilip ang punong doktor mula sa terrace. Louis, kailangan mong magmadali. Humihina na ang pulso ng chairman. Namutla si Louis. Binitawan niya ang aking kamay at akmang tatakbo papasok. Kung hahayaan ko siyang umalis, ito na ang katapusan. Mamamatay si Monsieur Henri at habang buhay akong mananatili sa eskinita na ito. Gamit ang aking huling lakas, hinawakan ko ang laylayan ng kanyang pantalon. Iho, kaya ko siyang pagalingin. Napahinto si Louis at lumingon. Ano po, kaya ko siyang iligtas nang hindi pinuputol ang kanyang binti. Isinusumpa ko sa buhay ko. Nagbago ang ekspresyon ni Louis nang makita ang determinasyon sa aking mga mata. Sumingit si Renoir, sumisigaw. Senyorito, huwag po kayong maniwala. Isa lang siyang tagalinis. Isang hamak na naglalaban ng basahan. Paano siya makakapagsalita tungkol sa medisina? Napangisi rin ang mga guwardiya. Nasisiraan na talaga. Kahit mga doktor sumuko na, paano niya magagawa? Nag-aalangan si Louis habang pinagpapalit-palit ang tingin sa akin at sa bintana sa itaas. Nasa pagitan siya ng takot na mawala ang kanyang lolo at ng pagdududa sa isang hamak na matanda. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang kahon ng mga sagradong dagom at binuksan ito, ang dose-dose ng mga karayom na kumikinang sa sikat ng araw. Nang makita ito ni Louis, nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ang sinaunang sining ng pagpapagaling sa Pilipinas. Isang lihim na pamamaraan para buksan ang mga baradong ugat at buhayin ang patay na laman. Bigyan niyo ako ng 10 minuto. Kung walang pagbabago sa loob ng 10 minuto, maaari niyo na akong patayin. Ang boses ko ay matalas na parang yelo. Hindi ito isang simpleng alok. Ito ay isang desperadong sugal ng isang manggagamot na nasa bingit ng kamatayan. Tinitigan ako ni Louis ng matagal at dahan-dahan siyang nagsalita. Sige, 10 minuto. Senyorito! Nababaliw na po ba kayo? Nagwawalang sigaw ni Renoir, ngunit matigas si Louis. Tumahimik ka. Sa ngayon, kahit sa demonyo, ipagbibili ko ang aking kaluluwa para lang mailigtas si Lolo. Ang lola na ito ang huli nating pag-asa. Inalalayan ako ni Louis na tumayo. Ang kanyang kamay ay mainit at basa sa pawis. Lola, nakikiusap po ako. Si Lolo na po ang tumayong magulang sa akin. Sa kanyang desperadong boses, muli kong naramdaman ang pagmamahal sa isang anak. Huwag kang mag-alala, iho. Ang lolo mo, ililigtas ko. Ililigtas ko siya na parang sarili kong anak. Tumango ako ng may determinasyon. Habang pumapasok kami sa mansyon, bumulong si Renoir sa aking tainga na parang isang ahas. Tingnan natin, sa oras na mabigo ka, ako mismo ang tatapos sa buhay mo. Hindi man lang ako kumurap sa kanyang banta. Handa na akong mamatay. Bumukas ang pinto ng silid tulugan at pumasok kami sa silid na puno ng amoy ng kamatayan. Ang mga doktor ay tumingin sa akin ng may pagkabigla.
Anong kalokohan ito? Bakit kayo nagpasok ng pulubi? Sa isang sagradong lugar ng medisina, tumabi kayo. Itinulak ni Louis ang mga doktor. Lumapit ako sa kama. Ang mukha ni Monsieur Henri ay kulay abo na at ang kanyang hininga ay paputol-putol. Wala ng oras. Gamit ang nanginginig na kamay, kinuha ko ang isang dagum. Sa isang manipis na karayom na ito, nakasalalay ang buhay ng isang tao, ang aking tadhana, at ang dangal ng Pilipinas. Huminga ako ng malalim at itinutok ang unang dagum sa nabubulok na binti ni Monsieur Henri. Bigla, "Huwag! Itigil mo yan!" Sinunggaban ng isa sa mga doktor ang braso ko. Ting! Lumipad ang dagum at nahulog sa sahig. Pananagutan mo ba kung magkaka-impeksyon siya dahil sa maruming karayom na yan? Palabasin yan! Pinalibutan ako ng mga doktor at itinulak palabas. Sa isang sitwasyon kung saan bawat segundo ay mahalaga, hinaharangan ng mga mayayabang na doktor na ito ang aking daan. Wala na akong oras para pulutin ang nahulog na dagum. Kinuha ko mula sa aking kahon ang pinakamakapal at pinakamahabang karayom. At humarap ako sa kanila, umuungal na parang isang mabangis na hayop. Huwag ninyong hawakan ang katawan ko. Ang pumapatay sa pasyenteng ito ay hindi ang sakit, kundi ang bulok ninyong kayabangan. At dito nagpapatuloy ang eksena ng pagpapagaling, tulad ng naunang isinalaysay. Matapos ang matagumpay na pagpapagaling. "Lola, sandali lang po. Saan kayo pupunta?" Hinawakan ni Louie ang aking manggas. Ngunit wala akong pagpipilian kundi alisin ang kanyang kamay. Tapos na ang trabaho ko. Magiging sagabal lang ako kung mananatili pa ako rito. Sagabal? Iniligtas niyo po ang lolo ko. Kailangan namin kayong gantimpalaan. Hindi ko kailangan ng gantimpala. Hayaan niyo na lang po akong mamuhay ng tahimik. Iniiwasan ko ang tingin ni Louie at mabilis na tumalikod. May ibinulong si Monsieur Henri. Ngunit natabunan ito ng ingay ng mga tao. Tumakas ako mula sa silid. Dinaanan ko ang marangyang pasilyo at lumabas sa mabahong pinto sa likod. Ang malamig na hangin ng gabi sa Paris ay nagpalamig sa aking nagiinit na mukha. Ngunit ang aking puso ay nagniningas pa rin na parang apoy. Hindi ako pwedeng mahuli. Kung malaman ng mga demonyong iyon na nandito ako, naalala ko ang nakakatakot na tingin ni Don Ricardo, ang Pilipinong pharmaceutical tycoon. 10 taon na ang nakalilipas. Kahit sa dulo ng mundo, hahanapin kita at puputulin ko ang mga kamay mong yan. Inayos ko ang aking damit at naglaho sa dilim. Habang pabalik ako sa aking dormitoryo, pakiramdam ko ay may sumusunod sa akin kaya ilang beses akong lumingon. Ngunit wala akong nakita kundi ang bakanteng kalsada at ang ilaw ng poste. Kinabukasan, nagkagulo sa mansyon ng Lumiere. Ang mahimalang nagising na si Monsieur Henri ay nagsimulang hanapin ako. Ang babaeng may dalang mga pilak na karayom. "Dalhin niyo siya rito, ngayon din." Ang kanyang boses ay mahina pa, ngunit may bigat, na hindi matatanggihan. Hindi mapakali si Louie at hinanap si Madame Renoir. "Nasaan na ang lola kahapon? May contact number ba tayo?" Walang hiya si Renoir na nagsimulang magsinungaling. "Senyorito, isa lang po siyang palaboy. Naawa lang po ako kaya binigyan ko ng pagkain ilang beses. Huwag kang magsinungaling." Ang galing niya ay hindi pangkaraniwan. Sigaw ni Louie. Nagkunwari si Renoir na nasaktan. "Hindi po, senyorito. Ang totoo, palihim po akong nagpatawag ng isang sikat na manggagamot mula sa China. Hindi po ang babaeng iyon, kundi ang doktor na iyon ang gumamot." "Ano po?" "Utusan lang po ang babaeng iyon. Pagkatapos ng gamutan, dumiretso na po agad sa airport ang tunay na doktor. Binigyan ko na rin po siya ng malaking bayad." Naglabas pa si Renoir ng pekeng resibo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Gusto niyang pagtakpan ang kanyang kapabayaan at angkinin ang kreditang para sa himala. Nalito si Louie. Malinaw niyang nakita na ako ang nagtusok ng mga dagom
ngunit sa perpektong kasinungalingan ni Renoir. Ngunit hindi nalinlang si Monsieur Henry. Sa kanyang tabi, hawak niya ang isang dagom na naiwan ko. Hindi. Ang tingin ng babaeng iyon, hindi iyon peke. Hinawakan ni Henry ang braso ni Louie. Louie, maniwala ka sa akin. Kailangan nating hanapin ang babaeng iyon. Hawak niya ang susi sa aking nakaraan. Nakaraan? Oh, isang napakahalagang alaala na matagal ko nang kinalimutan. May luhang namuo sa mga mata ni Henry. Tumango si Louie na may determinasyon. Sige po, Lolo. Kahit halughugin ko ang buong Paris, hahanapin ko siya. Agad na tinipon ni Louie ang kanyang security team. Sinuri ang mga CCTV. Kumuha ng mga detective. Ang larawan ko ay ikinalat sa mga impormante sa mga eskinita ng Paris. Samantala, ako ay nag-iimpake sa aking maliit na silid. Hindi na rin ligtas dito. Masyadong malaki ang gulo na ginawa ko sa mansyon kahapon. Ang mga chismis ay mas mabilis pa sa hangin. Lola, aalis na po kayo? Tanong ng may-ari ng dormitoryo. Tumango lang ako. Bigla! Bang! Ang pinto sa harap ay halos masira nang pumasok ang mga lalaking nakaitim na suit. Hindi sila mga tauhan ni Louie. Sa kanilang mga dibdib, may burda ng isang pulang bulaklak ng sampaguta, ang simbolo ng sindikato ni Don Ricardo. Naamoy na ako ng kanyang mga aso. Ayan siya! Si Elena! Sigaw ng mga lalaki sa Tagalog. Nanigas ako sa takot. Dumating na ang kinatatakutan ko. Iniwan ko ang aking mga gamit at tumakbo sa likod na pinto. Ang makitid at pasikot-sikot na mga eskinita ng Paris ang tanging pag-asa ko. Halos kapusin ako ng hininga, ngunit hindi ako pwedeng huminto. Kapag nahuli nila ako, tapos na. Hindi lang ang mga kamay ko, kundi ang buhay ko ang mawawala. Ngunit imposible para sa isang 70 taong gulang na takasan ang mga malulusog na goons. Isang pader ang humarang sa aking daan. Paglingon ko, papalapit ang mga goons na may masamang ngiti. Sa kanilang mga kamay, may mga kumikinang na balisong. Matagal na panahon, Ma'am Elena. Ang galing mong magtago na parang daga, sabi ng leader. Itinaas ang aking baba gamit ang dulo ng kanyang balisong. Ngayon, hindi ka na makakatakas. Ang iyong mahiwagang sining. Gustong-gusto na makuha ng boss namin. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ito na talaga ang katapusan. Bigla. Isang tunog ng pumeprenong gulong ang narinig sa bungad ng eskinita. Screech! Isang itim na van ang sumugod patungo sa mga goons. Nagulat sila at tumabi. Sino yan? Sigaw ng leader. Bumukas ang pinto ng van at lumabas si Louie, kasama ang 6 na malalaking bodyguard. Anong ginagawa ninyo sa bisita ko? Ang mga mata ni Louie ay nag-aapoy. Ngumisi ang leader ng goons. Bata? Matapang ka ah. Ito ay usaping pampamilya namin. Umalis ka na? Pampamilya? Ang pagdukot sa aking tagapagligtas sa aking teritoryo ay pampamilya? Hindi umatras si Louie at itinago ako sa kanyang likuran. Lola, okay lang po kayo? Sa kanyang nanginginig na boses, naramdaman ko ang tunay na pag-aalala. Ngayon lang ako nakaramdam ng kapanatagan at nanghina ang aking mga tuhod. Iho, wag po kayong mag-alala. Poprotektahan ko po kayo. Sino kayo para magtaas ng patalim sa harap ko? Sa senyas ni Louie, sumugod ang kanyang mga bodyguard. Nagsimula ang isang away sa makitid na eskinita. Kahit may mga armas ang goons, ang mga bodyguard ni Louie ay tila mga dating sundalo na sanay sa labanan. Lintik! Atras! Napilitang umatras ang mga goons, ngunit bago umalis, tinignan nila ako ng masama. Elena, swerte ka ngayon, pero sa susunod, ulo na ng anak mo ang kukunin namin. Anak? Sa salitang iyon, huminto ang pagtibok ng aking puso. Hindi! Wag ang anak ko! Akmang susugod ako, pero pinigilan ako ni Louie. Naglaho ang mga goons sa dilim. Napaupo ako.
at humagulgol. Marco, ang kawawa kong anak. 10 taon na ang nakalipas mula nang dukutin siya ng mga demonyong iyon at hindi ko na alam kung buhay pa siya. Ang katotohanang bihag pa rin nila ang aking anak ay dumurog sa aking puso. Lola, pumunta na po tayo sa isang ligtas na lugar. Naghihintay po si Lolo. Sa tulong ni Louie, sumakay ako sa van. Ang mga ilaw ng Paris sa labas ng bintana ay tila malungkot. Pagbalik namin sa mansyon, naghihintay si Monsieur Henri sa isang wheelchair. Mas maganda na ang kanyang kutis. Dumating ka na, aking tagapagligtas, sabi niya. Yumuko ako, paumanhin po. Dahil sa akin, nagkaroon kayo ng gulo. Hindi! Kung hindi dahil sa iyo, wala na ako sa mundong ito. Hinawakan ni Henry ang aking kamay at tinitigan ako. At may gusto akong itanong sa iyo. Ang kanyang tingin ay napunta sa aking kahon ng mga dagum. Saan mo natutunan ang sining na iyan? Nag-atubili ako saglit bago sumagot. Ito po ay isang lihim na pamana ng aming angkan mula pa sa panahon ng mga dato sa Pilipinas. Ang aking lolo sa tuhod ay isang albularyo sa isang kaharian. Ganoon nga ba? Namula ang mga mata ni Henry. Ang aking ina. Alam din niya ang pamamaraang iyan. Po? Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ang ina ng pinakamayamang tao sa Paris ay alam ang sining ng hilot dagum? Naglabas si Henry ng isang lumang litrato sa kupas na itim at puting larawan, isang Pilipina na nakasuot ng magandang barot saya at isang Pranses na may buhok na kulay ginto ang magkatabi. At sa kamay ng babae, may hawak siyang kahon na may parehong simbolo na nakaukit sa aking kahon. Ang aking ina ay isang Pilipina. Nakilala niya ang aking ama, isang Pranses na sundalo noong World War II, at isinilang ako. Halos maputol ang aking hininga. Ang babae sa larawan ay ang kapatid ng aking lola, isang kamag-anak na nawala sa panahon ng giyera at inakalang patay na ng lahat. Siya pala ang ina ni Monsieur Henri. Habang buhay niyang pinangarap ang kanyang bayan. Gamit ang mga dagom na iyan, marami siyang nailigtas na buhay. Ngunit ang sarili niyang sakit ay hindi niya nagamot at maaga siyang pumanaw. Bago siya mamatay, iniwan niya sa akin ang isang dagom na ito at isang habilin. Itinaas ni Henry ang isang dagom. Kapag nakilala ko raw ang may-ari ng dagom na ito, ibigay ko ito sa kanya at sabihing, salamat sa pagprotekta sa kaluluwa ng ating lahi. Sa mga salitang iyon, bumuhos ang mga luhang matagal ko nang pinipigilan. Ang matagpuan ng bakas ng nawawalang kamag-anak sa malayong lupain, hindi ito isang pagkakataon. Ito ay isang koneksyon na itinakda ng langit. Lola, hindi, tita. Hinawakan ni Louie ang aking kamay. Ngayon, kami na po ang poprotekta sa inyo. Hindi namin hahayaan na may mang-agaw sa sining ng ating lahi. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Madame Renoir. Namumutla ang kanyang mukha. Chairman, may problema po. Tumawag ang Embahada ng Pilipinas. Papunta raw po rito si Don Ricardo, ang may-ari ng Ricardo Pharmaceuticals. Don Ricardo. Muling kumabog ang aking dibdib. Ang demonyong iyon ay sinundan ako hanggang dito. At bakit siya pupunta sa aking bahay? Tanong ni Henry. Hinahanap po niya si Elena. Gusto raw niyang bawiin ang teknolohiyang ninakaw daw sa kanya. Kung tatanggi daw po tayo, puputulin niya ang lahat ng negosyo sa Lumiere Group. Tinitigan ako ni Renoir ng masama. Tingnan niyo, sinabi ko na sa inyo, isang mangkukulam ang babaeng yan na nagdadala ng kamalasan. Ikinuyom ni Louie ang kanyang kamao. Walang hiya! Palayasin yan! Sandali! Sabi ni Henry. Ang kanyang mga mata ay matalim. Hayaan siyang pumunta. Ang mga magnanakaw na naghahangad sa pamana ng aking ina, ako mismo ang hahatol sa kanila. Nagpunta si Henry sa bintana. Sa di kalayuan, isang convoy ng mga itim na limusin ang pumapasok sa tarangkahan. Sa unang kotse,
Nakasakay ang taong gumawa ng impyerno sa aking buhay, si Don Ricardo. Huwag kang matakot. Hindi ka na nag-iisa. Sabi ni Henry, inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang init nito ay nagpatunaw sa aking nagyayelong puso. Tama, hindi na ako tatakbo para sa aking anak, para sa dangal ng aking bayan. Lalabanan ko ang mga demonyong ito. Mahigpit kong hinawakan ang aking kahon ng mga dagum. Ang digmaan, ngayon pa lang magsisimula. Ang pagbisita ni Don Ricardo ay parang katahimikan bago ang bagyo. Ngunit hindi siya agad hinarap ni Henry. Kailangan muna nating ihanda ang pagtanggap sa aking mahal na bisita. Sa isang utos niya, nagsimulang kumilos ang lahat ng katulong. Unang tinawag si Madame Renoir. Nanginginig siyang lumapit sa akin. Madam, humingi ka ng tawad sa kanya at pagsilbihan mo siya ng may pinakamataas na respeto. Sa utos ni Henry, lumuhod si Renoir. Papatawad po. Hindi ko po nakilala ang isang mahal na tao. Pilit niyang iinuko ang kanyang ulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy pa rin sa galit. Ngunit hindi ko ito pinansin. Ang mahalaga ngayon ay ang paghahanda para sa laban. Tumayo ka. Mamaya na ang tawad mo. Sa aking malamig na sagot, kinagat ni Renoir ang kanyang labi. Dinala niya ako sa isang dress room na parang isang buong department store. Chanel, Hermes, Dior, mga damit na nakakalula. Espesyal na pinagawa ng chairman para sa party ngayong gabi. Inilabas niya ang isang damit na kulay pilak, parang ang aking kahon ng dagum. Mayroon itong marangal at misteryosong kislap. Isusuot ko ito. Tinawag ni Renoir ang ibang mga katulong. Matapos maligo sa mabangong tubig na may mga talulot ng rosas at maayusan ng mga propesyonal, hindi isang mabahong tagalinis ang nakita ko, kundi isang eleganteng ginang. Pumasok si Louis na nakasuot ng tuksedo. Napakaganda ninyo, tita. Para po kayong reyna. Inilahad niya ang kanyang braso. Magkasama kaming nagtungo sa bulwagan kung saan nagtitipon ang mga elite ng Paris. Sa ilalim ng malaking chandelier, sinubukan kong panatilihing tuwid ang aking ulo. Ako ang pinakamahusay na manghihilot ng Pilipinas. Hindi ako mas mababa sa kanila. Tumayo si Henry sa entablado. Mga ginoo at ginang, ang gabing ito ay para ipakilala ang aking tagapagligtas. Ipinapakilala ko sa inyo ang mahiwagang manggagamot mula sa silangan, Ma'am Elena. Sa malakas na palakpakan, tinutukan ako ng spotlight. Bumaba ako sa hagdanan at ang mga tingin ng lahat ay nasa akin puno ng pagkamangha at respeto. Magandang gabi. Ako po si Elena. Sabi ko sa Tagalog. Isinalin ito ng interpreter. Lumapit ang mga tao para makipagkamay. Bigla, nagkaroon ng komosyon sa may pinto. Pumasok si Don Ricardo na mayabang, kasama ang kanyang tusong sekretarya at ang leader ng goons na sumubok na pumatay sa akin. Monsieur Lumiere, salamat sa paanyaya, pero kailangan ko munang bawiin ang pag-aari ko. Sigaw niya. Pag-aari? Wala namang bagay dito na mananakaw ng isang daga, sagot ni Henry. Huwag kang magmaang-maangan. Ang babaeng iyan, si Elena, ninakaw niya ang aking teknolohiya. Ibigay mo siya sa akin. Naging tensyonado ang party. Lumakad ako papalapit kay Don Ricardo. Nagulat siya nang makita ang aking pagbabago. Sino ka? Matagal na panahon, Don Ricardo. Ngumiti ako ng malamig. Ikaw pala yan. Aba, nagmukha ka ng tao. Lumapit siya. Makinig ka. Kung luluhod ka ngayon, buhay mo lang ang kukunin ko. May inilabas siya mula sa kanyang bulsa. Ang isang lumang sapatos ng aking anak. Hinahanap ka na raw ng anak mo. Kumulo ang aking dugo. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Kailangan kong maging kalmado para sa aking anak. Hindi gagana ang pananakot mo rito. Matapang na Indio. Hindi mo pa ba naiintindihan? Akma niya akong sasampalin ng hampasin ni Henry, ang kanyang kamay gamit ang tungkod nito. Huwag mong hahawakan ang bisita ko sa aking bahay. At patunayan mo. Nasaan ang ebidensya na nagnakaw siya sa iyo?
Ang salita ko ang ebidensya. Ang babaeng yan ay isang kriminal na tumakas mula sa Pilipinas matapos magkamali sa medisina. Nagsinungaling siya. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Naging dehado ako. Kinuha ko ang mikropono. Kung gusto ninyo ng ebidensya, ipapakita ko sa inyo kung sino ang totoo at sino ang peke. Inilabas ko ang aking kahon ng dagom. Sino sa inyo ang may malubhang karamdaman na hindi magamot? Patutunayan ko ang aking kawalang sala ngayon din. Isang matandang babae na naka-wheelchair ang nagtaas ng kamay. Siya si Madame Duval, ina ng Prime Minister ng France, na 10 taon nang may misteryosong sakit. Dinala siya sa entablado. Si Don Ricardo ay ngumisi. Kahit ang ospital ko, sumuko na sa kanya. Kinapak ko ang pulso ni Madame Duval. Ang enerhiya niya ay baliktad. Tiningnan ko ang likod ng kanyang leeg. Ang buto sa batok niya ay nangingitim. Dito, namumuo ang sakit. Ikinasa ko ang aking dagom. Habang itinitinusok ko ang mga dagom sa kanyang batok, balikat, at tuktok ng ulo, ang aking mga galaw ay mabilis at parang isang sayaw. Napahanga ang mga tao. Ang mukha ni Don Ricardo ay unti-unting sumiseryoso. Pagkatapos ng 3 minuto, tinanggal ko ang mga dagom. Walang dugong lumabas. Bagkus, namula ang mga tinusukan. Dahan-dahang iminulat ni Madame Duval ang kanyang mga mata. May buhay na ulit ang mga ito. Hinawakan niya ang wheelchair at tumayo. Diyos ko! Nakatayo ako! Nakakalakad ako! Naglundag siya sa tuwa. Naghiyawan ng mga tao. Himala! Ang babaeng iyan ay may kamay ng Diyos. Humarap ako kay Don Ricardo. Nanginginig siya na parang multo. Patunayan mong ninakaw ko ang teknolohiya mo. Gamutin mo rin siya. O kahit gayahin mo lang ang ginawa ko. Napunta sa kanya ang tingin ng lahat. Ito ay isang panloloko. Magkasabwat sila. Sigaw niya. Manahimik ka? Sabi ni Henry. Malinaw na nakita ng aking mga mata. At matalik kong kaibigan si Madame Duval. Hindi siya magsisinungaling. Guwardya. Palabasin ng mga manlolokong ito. Kinuyog sila ng mga guwardiya. Habang kinakaladkad palabas, sumigaw si Don Ricardo. Akala mo nanalo ka na, Elena? Ang buhay ng anak mo! Nasa kamay ko pa rin! Anak. Nawala ang lahat ng saya. Lumapit ako kay Louie. Iho, ang anak ko. Kailangan nating hanapin ang anak ko. Huwag po kayong mag-alala, tita. May alam po akong lugar. Isang abandonadong pabrika sa labas ng Paris. Nakuha ko ang impormasyon sa mga goons na nahuli natin kahapon. Habang paalis kami, nakita namin si Renoir na pinalayas din. Huminto sa harap niya ang kotse ni Don Ricardo. Hoy, Madam, wala ka nang matutuluyan? May huling pagkakataon ako para sa iyo. Samahan mo ako. Sumakay si Renoir sa kotse. 1 oras kaming bumiyahe patungo sa isang madilim na pabrika. Sa siwang ng pinto, nakita namin ang isang kakilakilabot na tanawin. Isang lalaki, nakagapos at nakabitin. Ang kanyang mukha ay bugbog sarado, ngunit alam ko. Anak ko siya, si Marco. Inay. Umungol siya. Nawala ang aking takot. Tanging galit ang natira. Kinuha ko ang pinakamahabang dagom at sinipa ang pinto. Bitawan niyo ang anak ko. Mga hayop kayo. Hayop? Ngumisi si Don Ricardo. Ang mga teknolohiyang Pilipino, pag-aari rin naman ng mga may kapangyarihan na tulad ko. Pati ang mga isla ninyo. Ibigay mo na ang sikreto mo. Kung hindi, isa-isa kong puputulin ang mga braso't binti ng anak mo. Sa sandaling iyon, may naputol sa loob ko. Sige, lumapit kayong lahat at tikman ninyo ang talim ng aking dagom. Sumugod ako. Ang sining ng pagpapagaling ay naging sining ng pakikipaglaban para sa isang ina. Tinamaan ko ang isang goon sa pagitan ng kilay. Agad siyang nawalan ng malay. Ang isa naman, tinusok ko sa pulso at nabitawan niya ang kanyang patalim.
Dumating ang mga bodyguard ni Louie at nagsimula ang gulo. Tumakbo ako patungo kay Marco. Marco! Anak! Binaril ni Louie ang kandado. Bumagsak ang katawan ng aking anak sa aking mga bisig. Payat, amoy dugo at pawis, ngunit ito ang pinakamabangong amoy sa mundo para sa akin. Humagulgol ako. Dinala namin siya sa isang private villa para magpagaling. 3 araw at gabi akong hindi natulog. Sa ika-4 na araw, nagising siya. Inay, totoo po ba ito? Hindi po ba ito panaginip? Hindi anak, nandito na si nanay. Nag-iyakan kami. Ikinuwento niya kung paano siya tinorture para sa sikreto ng aming pamilya at kung paano siya tumakas at nagtago bilang isang sapatero sa Paris. Ipinagluto ko siya. Hindi magagarang pagkaing Pranses, kundi sinangag, itlog at mainit na sabaw. Ang amoy ng bahay. Umiiyak siya habang kumakain. Ang sarap po, namiss ko po ito. Bigla, may nag-doorbell. Pulis! May sunog daw sa isang dormitoryo ng mga Pilipino at isang matandang babae ang suspek. Akpatibong! Sabi ni Louie. Biglang may amoy ng usok. Sunog! Sigaw ng hardinero. Nasusunog ang gubat sa paligid ng villa at may mga helicopter sa itaas. Ang mga tauhan ni Don Ricardo. Louie, ilayo mo sila. Ako ang haharap sa kanila. Sabi ni Henry, may hawak na baril. Hindi po, Lolo. Pumunta na kayo. Kailangan mong protektahan ang pamana ng aking ina. Itinulak kami ni Henry palabas. Sa likod, narinig namin ang putukan. Hinarangan kami ng mga armadong tauhan. Sinuong ko sila gamit ang aking huling mga dagom. Ang anak ko. Poprotektahan ko. Ngunit nahuli nila ako. Matigas na matanda, sabi ni Don Ricardo. Ngunit bigla, dumating ang napakaraming helicopter. French Special Forces. Sumuko na kayo. Dumating ang GIGN. At mula sa gubat, lumabas si Henry. Marumi ngunit buo. Tinawagan niya pala ang presidente. Hinuli si Don Ricardo at Renoir. 1 taon ang lumipas. Sa gitna ng champs, Elise, isang magandang gusali na may disenyong Pilipino ang itinayo. Ang Hilot Dagom Oriental Medicine Center. Ang aking anak ang direktor nito. Pinagsasama ang sinaunang sining at modernong medisina. Ako naman, nagsisilbing consultant. Nakatanggap ako ng isang manugang isang Pranses na nurse na umalaga sa aking anak. Ang kanyang asul na mga mata at boses na sumisigaw ng, Inay, kain na po tayo! Ang nagbibigay sa akin ng kaligayahan. Ngayong gabi, habang pinagmamasdan ko ang Eiffel Tower mula sa rooftop, kasama si Henry at Louie, naramdaman ko ang kapayapaan. Ano po ang iniisip ninyo, tita? Tanong ni Louie. Ngumiti ako. Nagpapasalamat lang. Dahil buhay ako. At kasama ko ang mga mahal ko. Kung nasaan ang aking mga kamay, nandoon ang aking klinika. Kung nasaan ang aking puso, nandoon ang aking tahanan. Ang mga dagom ay luma na, ngunit ang kislap nito ay hindi kumukupas. Tulad ng aking buhay, sa takip silim nito, ngayon pa lang nagsisimulang magniningning. Kain na po tayo. Sigaw ni Louie. Ang menu ngayong gabi. Sinigang na niluto ng asawa ni Marco. Mula sa baba, narinig namin ang sigaw ng aking manugang sa kanyang nagkakandabulol na Tagalog. Inay! Kainan na! Nagluto ako ng sinigang. Maanghang. Sobrang anghang. Sa kanyang masigla at magiliw na boses, napuno ng ngiti ang aking mukha. Sa madilim na gabi ng Paris, kumalat ang maasim at mainit na amoy ng sinigang. Ito ang pinakamagandang amoy, na para lamang sa mga nabubuhay. Ang kwento mo, saan mo man ito naririnig? Ibahagi mo sa mga komento. Saan mo? Saan mo? Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa iyong oras.